Dear Miss Lady L, itago mo na lang ako sa pangalang Ed, 34 years old. Sa edad kong to, marami na akong mga nakilalang mga babae. At bilang isang lalaki, marami na akong nasubukan. Kilala ako sa aming lugar bilang isang tagapagmana ng aking ama. Pero, hindi yung mamanain sa kayamanan, Miss Lady L, kundi tagapagmana ng aking ama bilang isang babaero. Oo, yan ang minana ko sa aking piliyong ama. Alam mo, Miss Lady L, hindi na ako magtataka kung bakit maraming mga babae ang nahuhumaling sa aking ama. Hindi man ito nabiyayaan ng magandang itsura at pangangatawan. Lubos naman ang biyaya kung wallet ang pinag-uusapan. Oo, maraming pera ang ama ko. Dahil isa siyang kapitan sa barko. 20 anyos lang ako nun, nung naghiwalay ang mga magulang ko. Dahil nabalitaan ng mama ko ang ginagawa ni Papa nung nasa Brazil sila. Alam naman natin, Miss Lady L, pag binanggit ang bansang Brazil, nandyan yung mga babaeng magbibigay ng ligaya sa mga seaman na napapagawi sa bansang yun. Pero, hindi ko naman sinasabi na lahat ng seaman pumapatol sa mga babae doon. May mga iilan naman na kahit papano, matitino naman sila. Pero, karamihan, madalas silang matangay sa mga kagandahan ng mga Brazilian girls. At isa na dyan ang ama ko. Matinik ang ama ko pagdating sa babae. Marami kasi siyang pera, kaya magagawa niya lahat yung mga gusto niya. Dahil bukod sa matinik ang ama ko pagdating sa mga babae, wais din siya. Nasabi kong wais dahil kahit isang babae, wala siyang pinakasalan. Kaya malakas ang loob nitong mangolekta ng mga iba't ibang mga babae. Miss Lady L, balikan natin nung 25 years old pa lang ako. Nung time na yan, naghiwalay na nga ang mga magulang ko. At gaya ng inaasahan ko, pagkalipas lang ng 2 buwan, may babaeng iniuwi si Papa at nagsama sila bilang mag-asawa. Maganda, matangkad at maputi ang babae na yon. Naitago na lang natin siya sa pangalang Mama Leona. Nakakailang na mama ang itawag ko sa kanya. Kaya lang, bilang respeto na rin sa kanilang dalawa ng papa ko, ayun, mama na lang ang itawag ko sa kanya. Nung napansin ni Papa na nagkakailangan kami ni Mama Leona, niyaya niya kami mag-outing daw. Yan kasi ang isa sa mga kinagigiliwan ni Papa. Yung mamasyal sa iba't ibang mga lugar. Pumunta nga kami noon sa isang lugar na may malawak na swimming pool. Maganda at halatang mamahalin ang swimming pool na yon. Dahil may mga kwarto din para sa mga customers nila. 2 kwarto ang kinuha namin noon. At dahil hating gabi na nung dumating kami doon, natulog muna kami. Yung mahimbing na tulog ko, katok at sigaw ni Papa ang narinig ko. At ang sabi niya, "Oy, Ed, gumising ka na dyan at bangon na. Pambihira naman, no? Pumunta tayo dito para mag-enjoy tayo. Ed, bangon na!" Ang sabi ng aking ama. Dahil sa lakas ng boses ng ama ko, agad na akong bumangon. Nagtungo ako
sa kinaroroonan nila. Hindi na sana ako pupunta nun, Miss Lady L. Dahil nakita ko ang sexing suot ni Mama Leona. Kaya lang, ayaw kong sumigaw na naman ng papa ko pag hindi ako pumunta sa kinaroroonan nila. Kaya naman, nakayuko na lang ako noon at tumabi ako sa tabi ng aking papa. "Oh, ba't ganyan ang suot mo, Ed? Huwag mong sabihin na ayaw mong maligo?" ang tanong ni papa. "Hindi naman sa ayaw, papa. Ang gusto ko kasi, kakain muna ako bago maligo eh," ang sagot ko naman. "O siya, sige na nga. Bahala ka na. Basta, yung sinabi ko sa'yo, nandito tayo para mag-enjoy. Ano ka ba? Kung may gumugulo sa isip mo, isantabi mo muna yan. Yung ngayon muna ang isipin mo. Ed, anak, kilalang kilala na kita. Alam ko ng dahilan kung bakit ka ganyan. May babaeng natitipuhan ka na ba? Pero ayaw mong sabihin sa kanya ang nararamdaman mo dahil takot ka. Come on, dude. Huwag mo sanang kalimutan, anak. Ako ang ama mo. Alam mo na ang ibig kong sabihin, Ed. Kalimutan mo muna kung sino ang babae na yun. Okay? Para sa akin, anak, magagawa mo ba? Ang sabi ni Papa. "Pa, ano ka ba? Huwag kang maingay. Baka sabihin ni Mama Leona, mag-amang tirador sa babae. Mahirap yan, pa. Kung ano man ang napapansin mo sa akin ngayon, huwag mo nang intindihin. Magiging okay din ako. Malay natin. Pa, baka nandito pala ang hinahanap kong babae. Baka nandito yung matagal ko ng pangarap na makasama habang buhay. Kaya, ikaw, Papa, hayaan mo na ako. Si Mama na lang ang asikasuhin mo. Malaki na ako eh," ang sagot ko sa kanya. "Naku naman, anak, pati ba naman ikaw, naniniwala ka din na may babaeng gaya ng mga hinahanap mo? Naku, anak Ed talaga. Walang ganyan, no? Tingnan mo na lang ako. Sa dinami-dami ng mga nakarelasyon ko, ni isa sa kanila walang nagtagal. Paano ba naman sila magtatagal kung pera ko lang ang gusto at hindi yung buong ako? Ed, tanggalin mo sa isip mo ang mga yan, ha? Walang ganyan, anak. Sa panahon ngayon, pera na ang basehan. Kung hindi ka gwapo, basta may pera ka, pasok ka na sa panlasa ng mga babae," ang sabi ni Papa. Miss Lady L, sa mga sinabi ni Papa, sumabat sa aming usapan si Mama Leona at ang sabi niya, "Hay nako, ayan na naman siya. Yung kasalanan ng isa, kasalanan na ba ng lahat? Hindi porket iniwan ka na ng mga ex mo, ganyan na ang sasabihin mo, ha? Huwag kang magsalita ng patapos dahil nandito pa ako. Kaya kong patunayan na hindi lang pera ang gusto ko sa'yo. Ganyan na ba ang tingin mo sa akin? Hindi naman pera ang habol ko sa'yo, ah. Nagkataon lang na marami kang pera at minahal naman kita. Ikaw talaga? Tama na nga ang topic na yan," ang sagot ni Mama Leona. At dahil ganon na nga ang sinabi ni Mama Leona, tumahimik na nga kami nun ni Papa. At pagkalipas ng ilang saglit, inihatid na yung mga pagkain na in-order ng Papa ko. Kumain na kami nun at wala nang imikan. Pagkatapos naming kumain, si Mama Leona ang unang natapos. Tumayo siya at agad nang nagtungo sa pool. Nag-dive siya, Miss Lady L, at ilang minuto din itong nasa ilalim ng tubig. At nung umahon na siya, kinabahan ako sa aking nakita.
Maganda, maputi at matangkad si Mama Leona. Kaya naman, masasabi kong perfect girl na siya. At habang palihim akong nakatingin kay Mama Leona, hindi na ako mapakali sa aking kinauupuan. Hindi yun napapansin ng papa ko dahil abala din siya sa kanyang cellphone. Kaya lang, nung tumayo na ako at palakad-lakad, dun na niya ako napansin. At ang sabi niya, "Oh, Ed, nainitan ka na yata. Tara at maligo na rin tayo." Tingnan mo si Mama Leona mo, nag-e-enjoy na siya. Nagtatampisaw na. Halika na at magbanding na tayo doon. Alam mo, Ed, hindi ko nagugustuhan yung nakikita kong galaw niyong dalawa ng Mama Leona mo. Sa pagkakalam ko naman tinanggap ka na niya bilang anak niya. At ganun ka din sa kanya. Tinanggap mo na din siya bilang pangalawang ina mo. Bakit kayo nagkakailangan? Isang pamilya na tayo. Yan sana ang isipin mo, anak. Halika, kunin mo tong kape niya. Hindi pa kasi niya nauubos Ibigay mo sa kanya. Ang gusto ko lang naman sana, anak, maging close kayo ng bagong asawa ko. Yan lang ang hinihiling ko, anak. Para naman panatag na ang loob ko bago man lang ako umalis. Alam mo naman, next month nang balik ko sa barko. Kaya anak, sige na, kunin mo na ang kape. Ang sabi ni Papa. Tumayo na nga kami noon, Miss Lady L, at kinuha ko na ang kape. Ibinigay ko yun kay Mama Leona. Nung iniabot ko sa kanya ang kape, ngumiti siya at sabay sabing, "Salamat, anak." "Walang anuman, Mama," ang sagot ko naman. Nung time na yon, masaya kaming naligo, nag-enjoy kaming tatlo, dahil kahit papano, naging effective yung ginawa ng papa ko, yung pagpunta namin sa swimming pool, para magbanding kaming tatlo. Lalo na kami ni Mama Leona. Yan kasi ang hiling ni Papa. Yung maging maayos ang samahan namin ni Mama bago siya sumampa ulit sa barko sa susunod na buwan. Ilang araw din kaming namalagi sa swimming pool na yon bago kami umuwi. At mula nung maayos na ang samahan namin ni Mama Leona, nagtuloy-tuloy na yon. Hanggang sa hindi namin namamalayan na dumating ng araw ng pag-alis ng ama ko. Bago umalis ang papa ko, kinausap niya ako tungkol kay Mama Leona. Nakiusap siyang ako muna ang bahala sa kanya. At dahil magkasundo na kami ni Mama nun, ang sabi ko naman kay Papa, "Huwag kang mag-alala, Papa. Ako na ang bahala kay Mama Leona." Umalis si Papa na panatag ang loob nito. Kaya lang, ang hindi namin inaasahan, may magaganap na hindi maganda sa pagitan namin ni Mama Leona. Miss Lady L, mag-iisang buwan na nung wala si Papa sa bahay. At mag-iisang buwan na din na nag-iisa si Mama sa kanilang kwarto. At ito yung gabing hindi ko makakalimutan, Miss Lady L. Dahil ito yung gabi na kinausap ako ni Mama Leona. Ang sabi niya sa akin, samahan ko daw sa kwarto dahil takot daw siya. Sa sinabi niyang yon, hindi sana ako papayag dahil nakainom ako that time. Kaya lang, naaalala ko ang sinabi ng aking ama. Ang sabi niyang ako na ang bahala sa asawa niyang si Mama Leona. Dahil naaalala ko ang lahat ng yon, pumayag na ako sa sinabi ni Mama. Nag-shower muna ako noon bago pumasok sa kwarto nila. Nung nakapasok na ako, nakita ko ang higaan sa sahig. Hindi na ako nagtanong noon kung bakit nasa baba yun. Siyempre, para sa akin yon. Kaya naman, agad na akong nahiga dahil ramdam ko na ang epekto ng alak
sa aking katawan. Nung time na yon, hindi ko alam kung bakit hindi ako makatulog. Pero, hindi ko yon pinahalata kay Mama Leona. Nagkunwari akong tulog. Kahit ang totoo niyan, nakikiramdam ako, Miss Lady L. Dahil, bago ako pumasok sa kwarto na yon, may napansin na akong kakaiba sa kanya. Hating gabi na nun, nagtataka ako kung bakit hindi makatulog si Mama Leona. Naririnig ko kasi ang kaluskos ng higaan niya. Hindi siya mapakali. Parang nakikiramdam din. At pagkalipas ng ilang saglit, Miss Lady L, ito na yung eksenang hindi ko inaasahan. Habang nakahiga kasi ako nun at nakikiramdam, nagulat ako sa biglang paghawak ni Mama sa aking katawan. Sabay sabing, "Ed, pwede bang dito muna ako? Takot kasi ako eh." "Ed, pwede ba?" ang tanong nito. "Sige Mama, pwede po," ang sagot ko naman. Nung tumabi na siya sa akin, para akong nakokuryente dahil magkadikit na ang aming mga katawan. At mas lalong tumindi ang nararamdaman kong yun nung iniisip kong hindi ko siya kaano-ano. Gumapang ang matinding init sa aking katawan. Kaya naman, hindi ko na iniisip na asawa siya ng aking ama. Kung ano ang nararamdaman ko, ganon din ang nararamdaman ni Mama Leona. Pareho lang kami nun, kaya yun, nakagawa kami ng hindi maganda. Mula nung gabing yun, nagpasya kaming magsama na sa isang kwarto. Masaya kami ni Mama nun, kaya lang Miss Lady L, sa kabila ng pagiging masaya namin, naaalala ko ang ama ko. Nakokonsensya ako sa ginagawa ko. Kaya, mas minabuti kong kausapin ang ama ko. Sinabi ko sa kanya na gusto kong mangibang bansa. Nung sinabi ko kay Papa ang plano ko, pumayag naman siya. Pero, si Mama Leona, hindi siya pumayag. Kaya lang, wala din siyang nagawa dahil ako pa rin ang nasunod. Aalis ako sa bahay na yun dahil ayaw kong dumating sa point na magkasalo kami ng aking ama sa isang babae. Sapat na yung ilang buwan na ako ang pumuno sa pagkukulang ng aking ama habang nasa barko siya. Pero kung dumating na yung araw na bumalik ng ama ko, hindi ko na kayang makisalo sa isang sawsawan. Ayaw kong makihati sa atensyon ni Leona pag dumating na ang papa ko. Sa ngayon, Miss Lady L, nandito ako sa bahay ng mga kamag-anak namin. Bale, kakauwi ko lang galing ibang bansa. 2 buwan yung binigay nilang bakasyon ko. At mula nung nagbakasyon ako, hindi ko pa nakikita ang ama at ang Mama Leona ko. Hanggat maaari, ayaw ko munang kausapin ang kinakasama ng ama ko. Dahil hanggang ngayon, nagigilty pa rin ako dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Magigipagkita na lang ako sa kanila kung nakahanda na ako. Pero sa ngayon, Miss Lady L, huwag muna. Ayoko muna. Panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan. Miss Lady L, dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Ed.